mapapadaan ka sa kalyeng ito sa Barangay Pico sa La Trinidad, Benguet, kapansin-pansin ang butas na ito sa isang pader. Katunayan, atraksyon daw ngayon sa lugar ang butas na ito. Kapag kasi sumilip ka rito, pwede ka raw umorder ng kape. Ang butas kasi nagsisilbing counter ng isang coffee shop. Ang may-ari neto ay ang 22 anyos na si Samantha. Parang sikat siya sa 39ers drinks, ganun. Tapos yung isa naman po, inspiration ko siya sa pag-vlog niya. So parang as in, she's very transparent sa mga ginagawa niya sa cafe niya, and parang isa siya sa mga nag-inspire talaga sa akin to start my own cafe also. And the third is the concept itself na hole in the wall. Katunayan, sa pagbubukas pa lang ng kanyang cafe, naging matunog na ito dahil sa kakaibang concept. Sa butas kasi, inaabot ang bayad at ang mga in-order na pagkain at mga inumin. Kaya naman, ang ilan nilang customer, dumayo pa para lang personal itong mabisita. Tapos sabi ko, parang malapit kasi ito sa amin eh. Kaya sabi ko, daanan ko na lang kasi kakaiba talaga. Actually, maraming nag-post nito kaya medyo na-attract talaga ako. Win, ma-recommend that kahit damat lang mat nga try pinyo kin kwan dito butas nga dito kit may sa Bali so kalanga dayuin mat lang ti estudyante. Very unique and the style. Affordable po ma'am yung prices and malapit lang siya sa highway. Katunayan, wala pang isang linggo matapos magbukas ang kanyang cafe, ay agad na itong dinayo. Pero bago pa man niya marating ito, tila dumaan din daw ito sa butas ng karayom. Ang perang pinag-ipunan kasi nila ng kanyang kasintahan, naglaho matapos mabiktima ng scam. So ayun po, sobrang depressed din po kami nung last year kasi may pinagdaanan po kaming investment scam. So, na-scam po kami ng sobrang laking pera, and hindi lang po ako, marami po kami. So, parang yun po yung isang reason na nag-push sa amin talaga na ituloy tong business kasi kailangan po namin bumangon, and hoping talaga na itong business po na ito ang mag-save sa amin in the future. Bagamat, naging mahirap ito sa kanila. Sumugal pa rin sila at nagdesisyong magtayo ng negosyo. Yung nursing. So, parang backup plan ko lang siya pag kunwari malugi yung negosyo. So, talagang nasa mindset ko na mag-business talaga ako. Sinabi ko rin yan sa parents ko in the first place. Ayun, talagang ito yung gusto ng heart ko, ito yung passion ko, yung mag-serve, and parang about money, parang ganyan. Yung gusto ko ako yung masusunod kasi yung idea ko nga po yung gusto kong mangyari. Ganun. Bagamat sinusubukan pa nilang bumangon at matuto sa kanilang pinagdaanan, patuloy pa rin sila sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Ika nga nila, sa bawat madidilim na pagsubok sa ating buhay, tiyak sa dulo ay may nag-aantay na liwanag na nag-aabang. Astel B. Salatic, RNG News.